Unang-una, ano po ba ang ibig sabihin ng trademark? Gaano po ba ito kaimportante at paano po ba nakakakuha nitong tinatawag na trademark? Yan po, attorney, ang una nating tanong. Okay, thank you, Attorney Dot. Before anything, no, I will just lay the basis for the benefit of our viewers para medyo maintindihan po kung saan ang galing itong trademark. Okay, ang trademark kasi ay isa sa mga IP rights. Ito ay nakatalaga sa tinatawag nating Intellectual Property Code o ito yung batas kung saan nagre-regulate at pinoprotektahan ang mga intellectual property rights at isa po rito itong tinatawag nating trademark. Kaya kung sabihin nating trademark, okay, ito ay isang visible sign, visible which means it should be subject to visualization or something that you can see, something that you can read, and something that is made public, okay? And it may consist po of either a word or words or symbol or combination thereof. And this has to be for the purpose of distinguishing the product or the goods or the service of one business from another. Basically, this is the definition of trademark under the Intellectual Property Code. Visible, kasi ikukumpara natin, if we compare it to other countries, doon meron tayong tinatawag na non-conventional marks yung non-visible like example, the smell mark, the sound mark, pero dito po sa Pilipinas, sa atin, kailangan visible lang siya. So, we are looking forward siguro in the future that we are going to also to protect these non-conventional marks. But at this time, ano pa lang tayo? Visible marks. Napaka-importante, yun po yung pangalawang tanong, na napaka-importante ang pagpapahalaga at ang pagprotekta sa trademarks sa napakadaming dahilan. Unang-una, I would go to the interest of the owners or the trademark owners. So for the trademark owners, if they have trademark registration, then they can have it protected. They can have monopoly of the same. Pwede nilang sabihin na akin to at hindi pwede gamitin ng iba pa. Why? Because this has to be attached to the owner. Yung registration ng isang trademark o ang pag-aari ng trademark ay doon lamang po na pumupunta ang karapatan kung sino talaga ang may-ari. And therefore, for someone o sa business, syempre, this is beneficial. On the part naman po ng public, okay, on the part of the public, importante rin ang isang trademark. Because if there is a trademark, then there is some sort of an assurance that what you are buying is of good quality. Lalo na kung ang trademark na to ay ito na talaga yung mark na preferred mo. O ito na talaga yung mark na isang produkto, brand or logo na talagang ito na talaga yung pinagpapahalagan mo sa napakatagal na panahon. So this is also some way of advertising or communicating to the public of the kind of product or the service that you have. Actually, sabi nga nila, no, meron daw psychological function na isang symbol because you live by the symbols. Like for instance, yung mga kabataan, yung mga bata, example, yung mga anak ko, lumaki sila sa Jollibee or McDonald's, and these are just the examples of trademarks that we have. So, if you buy from these stores, kahit pa paano, no, alam mo na, assured ako of the quality. So, ito yung mga kahalagahan ng isang trademark. At syempre, yung protection na binibigay ng batas, ito yung mas mahalaga pa na alam ko pag-uusapan natin later on. So sa pangatlong tanong ni Attorney Dot, sabi niya ano nga po yun, paano nakukuha ito? So as ang trademark ay ina-apply po ito sa Intellectual Property Office. In particular, dun sa bureau kung saan ako naka-assign sa Bureau of Trademarks. So i-apply mo ito at magkakaroon dito ng substantial examination as well as formality check. Dadaan po ito sa mga examiners natin at i-determine nila kung ang yung in-apply na trademark, be it a word, a logo, or combination of this, is subject to registration. If it is, then we will issue the certificate of registration as provided for under the law. So basically, this is the my answer to the 3 questions propounded. Okay. Okay, bago ko ibigay kay Ma'am Annie Rentoy ang screen, no? Attorney,
I would just like to give an example para lang maging clear po sa mga nanonood po sa atin at nakikinig po sa atin sa radyo. Let's say, meron po kaming executive producer na si Lani Linjoy. Ayan. Lani Linjoy. Siya po ay nag-decide na magkaroon ng sporting goods na business dahil she's very athletic. She plays volleyball, she does biking, she runs, and sumikat po ang kanyang Lani Linjoy Sporting Goods. Ang sinasabi po ninyo, maganda po na siya po ay mag-register para po maging sarili po niya itong Lani Linjoy Sporting Goods at walang ibang gagamit. At kung napakaganda po ng mga una niyang pinalabas or produce na mga products like a bicycle, a volleyball, yung mga running gear, parang yun na po yung advertisement niya. At ako, kapag nakabili ako ng napakagandang quality na Lani Linjoy Sporting Goods, lagi na akong maghahanap ng Lani Linjoy. Yan po yung sinasabi po niyo, no? Para mas clear lang po, no, na example. So Miss Annie, eto ngayon yung kailangan maintindihan ng ating mga viewers and listeners na dapat po nilang gawin, protektahan po nila yung kanilang trademark o yung pangalan ng kanilang business o yung kanilang product. Miss Annie? Okay, ayan yung dalawang mahusay, expert dito sa sa larangang ito, So Attorney Dot, ito naman, ang tanong ko kay Attorney Gigi, sa pagpili po ng trademark para sa isang produkto o kahit anong business, pwede ba na kahit anong pangalan o salita ang gamitin mo o mayroon pong bawal? Again, mayroon bahagyang explanation dito kasi may symbol, may Okay, Attorney Gigi, sige po, paliwanag niyo ulit ito, Attorney G. Okay, thank you, Miss Annie. Actually, kung titingnan po natin yung IP code, may enumeration doon na kung saan nakalagay doon yung mga marks na hindi pwedeng marehistro. Halimbawa, nag-apply ka, tapos syempre dadaan po yan sa examination ng mga trademark examiners. Now, they will apply. This is actually their guidelines to determine whether they will allow or they will refuse the application. Meron tayong 13 enumeration sa IP code. Naka-provide yan sa section 123.1 of the code, no? Marami ito. Babanggitin ko po ang ilan, Halimbawa, yung mga tinatawag nating generic marks or generic words. So ito, hindi pwede itong marehistro. Hindi ito pwedeng ma-monopolize na isang tao o ilang tao since ang generic mark ay non-registrable in its nature. So ano ba example ng generic mark? If you refer to generic mark, this is the genus of a particular subject matter which is a species thereof. Example, kung meron tayong milk, ang produkto mo milk, tapos ang in-apply mo milk also, so hindi allowed yon because it actually refers to the product itself. That's one example. Second, unang-una nga sa enumeration, yung tinatawag nating mga immoral, deceptive, scandalous matters, or those which disparage or falsely suggest a connection with a particular person, an institution, or a belief. For example, meron tayong decision ng Supreme Court kung saan yung Harvard University, itong Harvard ay isang institution, educational institution in the US, ay sinabi nila hindi mo pwedeng gamitin yan dito sa Pilipinas dahil you are falsely suggesting a connection with the Harvard in the US. So this is an example. Doon naman sa mga immoral, deceptive, or scandalous, ito naman ay syempre subject ito sa appreciation ng examiner. Of course, the examiner will always apply what is good and proper under the norms of the Philippines, the culture of the Philippines, to determine whether it is scandalous or immoral. Meron din tayong provision kung saan ito actually yung provision na most contentious kung tawagin namin. Ito yung tungkol sa principle of confusing similarity. Kung saan nakasaad kung ang isang mark rehistrado na before somebody else applies for that and the mark that you are applying is also identical or at least similarly a similar appearance to the registered mark,
and considering further the goods, whether they are similar or related, then that mark that you applied for cannot anymore be allowed for registration. Meron din po tayong tinatawag na well-known marks. Kung isang marka na in-apply or isang marka na nandito sa Pilipinas ay dineklara po nating well-known mark at ang nagdeklara ay tinatawag nating proper authority under the rules, then magko-constitute din po ito na possible na cited mark kung sakaling mag-apply kayo ng application for a trademark. Meron pa pong iba pang mga enumeration like a descriptive mark, which means that the mark describes the product itself, na walang ibang iisipin kundi ito na agad yung trademark was reference agad dun sa goods. These are not allowed. So the law provides for these guidelines. These are actually the safeguards kung saan paprotektahan din naman po yung publiko at yung mga nagmamay-ari na ng trademark, kung saan ang examiner naman ang titingin at mag-e-examine kung isang markang in-apply ay pwede pang marehistro o hindi na po. So basically, ito po yung 13 enumeration. Lalabas attorney na hindi pala Ayun. basta-basta. Ano po? Ayan. Example na binigay niya. Attorney Dot, pag generic marks or words, sabi niya non-registrable ito. Tapos yung educational institution, yung Harvard, di mo naman pwedeng gamitin na dito sa Pilipinas. Ayan. Sige, attorney. Ikaw, Attorney Dot. Sige po. Alam ko, madami kang gustong sabihin dyan. Go ahead, please. Thank you po. Ayun. Talagang maganda yung sinabi ni Attorney Gigi kasi baka mamaya may planong gumawa ng produkto dyan, tapos gagamit ng generic mark. Kagaya nga, Miss Annie, sabi nga ni Attorney Gigi, let's say, shampoo. Ang gagawin mo, shampoo. Tapos pinangalanan mo lang ng shampoo. Hindi yan papayagan kasi generic Lagyan mo ng pangalan. Wag lang yung shampoo. Tapos, Miss Annie, of course, immoral at saka deceptive. Hindi talaga papayagan yan kung immoral. Alam ko, attorney, dati merong nag-apply dyan sa IPO. Pangalan ng terorista ang ina-apply. Siyempre, ang IPO hindi pumayag. Kasi bakit nga naman parang ino-honor mo pa yung pangalan ng isang terorista? So, denied yan. Pero Attorney Gigi and Miss Annie, ito yung, I think, pinaka-importante. Yung minention ni Attorney Gigi na yung merong confusing similarity, no? Hindi mo alam Tapos yun pala, yung napili mo na pangalan para sa produkto mo o para sa business mo, meron palang confusing similarity sa iba, no? Na na-register na o may gumagamit na, pinayagan na ng IPO. Attorney, paano malalaman ng isang magtatayo ng business o gagawa ng produkto na meron na pala? Para lang makasiguro, kasi alam ko, attorney, dito lang sa UP Town Center, merong gumastos para sa isang restaurant. Naglabas na ng flyer, naglabas na ng billboard, naglabas na ng mga tarpaulin na pagkamahal-mahal ng nagastos, pati mga menu. Only to find out, Miss Annie, nung natayo na yung restaurant, meron pala siyang kapangalan. Kapareho pa na restaurant. So lahat ng nagastos niya nasayang. So attorney, ano po ang advice po ninyo sa mga ganyang mga bagong nagtatayo ng business o gagawa ng produkto? Very good question, Attorney Dot. Thank you. Thank you. Miss Totoo Annie. yan, Attorney Dot, no, Miss Annie. Nangyayari talaga yan. In fact, when I was still in the Bureau of Legal Affairs as adjudication officer, ang dami-dami yan ang bulto ng kaso namin. At ang laging ginagamit na ground for either a cancellation, opposition, or even an infringement case is Section D, yung principle of confusing similarity. Okay, ang advice pa unang-una, kung sila ay mag-a-apply in fact ng business name registration, even going to the SEC for their corporate name, actually ina-advise na sila agad doon. Pumunta sa Intellectual Property Office, mag-apply kayo ng trademark. Doon pa lang po, because we have an existing memorandum of agreement with these two bodies, with the DTI, our mother agency, and of course the Securities and Exchange Commission. Pero just in case na hindi kayo nabigyan ng advice na ganun,
kayo po ay pwedeng pumunta sa Intellectual Property Office to at least to seek an advice or to seek a guidance as regards any marks which are already registered. Meron po kaming tinatawag na Registry of Marks. Ito po ay kabuuan ng mga marka na inalaw na po, meron na pong registration. And therefore, kung may registration na sila, hindi na nyo po yun pwedeng gamitin or hindi nyo po yun pwedeng kopyahin o hindi rin po pwede na parang kahawig or kaparehas po nitong mga rehistradong marka. Actually, ang website ng IPO, if you go to Trademark and the Services, we have our global trademark database. Yun pa lang po, magkakaroon ng kayo na idea kung ano po ang mga marka at ano ang mga estado nila. Yun nga lang po, kung kailangan nyo ng further information, we can only give matters of information or important matters kung ang isang marka ay rehistrado na. Kung pending pa lang siya, we do not allow pa po yung any questions or any information that they would want as regards that pending mark. But the registration of the IPO is very helpful. Okay. Okay. Dot, Thank susugat you so ko yung tanong much. niyo po, Oo. Attorney Dot, very quickly. Does Yes. it apply to all business po, Attorney Gigi? Let's say, for example, yung nagpagawa ka lang ng tarpaulin kasi gusto mo lang maka-attract, pero naglagay ka, yung pangalan, halimbawa, Don Kasi, yan. Burger House. Tapos may kaparehas pala po yun. Pero, nandoon ka lang sa corner. Pero nagpalagay ka ng tarpaulin, hahabulin ba siya doon? Maliit na negosyo, sa nasa kanto, nasa corner, pero may tarpaulin siya. Tapos kaparehas pala niya yung isang burger house doon sa isa namang lugar. Hahabulin pa siya doon, attorney? At kailangan ba niya na pumunta sa para makapagrehistro sa inyong tanggapan? O i-disregard na po yun? Yes, Miss Annie, in that case, hahabulin pa rin siya at pwede talaga siyang habulin. Ang paggamit na isang marka para mag-constitute itong infringement of trademark o yung tinatawag nating, kumbaga in layman's term, stealing, no? Stealing, similar to sa stealing of a material property or infringement of mark, hindi necessary na ito ay binenta mo o ito ay pinagkakitaan mo. As a matter of fact, yung display pa lang, exhibit, no? Magko-constitute na agad to as an element or one of the acts constituting infringement. So kung inano mo lang dyan, in-exhibit mo, basta yung in-exhibit mo ay isang marka na meron ng nagmamay-ari or may registration na pwede kayong habulin. Ayan. Thank you very much, Attorney Gigi. Attorney Dot, balik sa inyo po. Thank you. Ay, naku. Oo, ang daming mga magagandang tanong pero bibilisan na natin kasi limited time tayo. Okay, attorney, quick lang Ito. Kailangan po ba na ginagamit na po ang trademark bago po mapa-register ito sa Intellectual Property Office? Very quick lang po para makapunta pa po tayo sa iba. Pati po yung mga requirements, pakisabi na rin po ninyo very quickly. Okay, Attorney Dot, hindi kailangan na ito ay ginagamit bago ka mag-apply. Ito ay tama nung old law, pero sa bagong batas ngayon, ang requirement lang is that from the time of filing, you should file tinatawag natin declaration of actual use within 3 years. So binibigyan ka ng batas sa 3 taon na yon, pagka-time na nag-file ka, na ikaw ay mag-file din ng declaration of actual use. This should be coupled with evidence of actual use, and which may consist of either proof of use ng receipts o kaya exhibits or any pamphlets, for example, any advertisement. So anything that would show na ginagamit mo siya. But within 3 years, yun po ang general rule. As a matter of fact, halimbawa, sige ma'am. Yes. Okay. Basta, ang sinasabi ni Attorney Gigi, hindi po kailangan na ginagamit na ninyo bago po kayo mag-apply for registration of trademark. So, wag po kayo mag-alala kung hindi pa po ninyo nagagamit ang inyong trademark bago po kayo pumunta sa IPO at magpa-register. Ikaw naman, Ma'am Annie. Thank you very much, Attorney Dot. Marami tayong tanong, kaya naghabol kami. Attorney Gigi, gaano ba katagal mananatiling registered ang trademark? At ano po ang mangyayari kapag hindi
yan, nabanggit nyo na yan, Attorney Dodd. Halimbawa, hindi nagamit ng trademark na pina-register po daw niya. O sige, isiningit niya ulit yung tanong na yan. Go ahead, please, Attorney Gigi. Thank you. 10 years po. 10 years po ang term of protection Okay. ng isang trademark. And it can be subject to extension of another 10 years. So perpetual kung tutuusin. Basta you have to submit and should comply with the procedural requirements. So yun po. Okay. Kung sakali na hindi nyo po siya Okay. na-renew, hindi kayo nakapag-submit kung anong kailangan ng batas, ito po ay masasubject sa removal from registry. Ibig sabihin, mawawala ang inyong karapatan at pwede na po ang ibang tao, ibang business or entity mag-file po dun sa trademark na kung saan kayo ay may-ari. Okay. Thank you for that, Attorney Gigi. Okay. Back to you, Attorney Dodd. Thank you po. Okay. Ito, exciting ang tanong. Kung meron na po akong naparegister na trademark para sa produkto pero ginamit po o ginaya ng iba, kagaya ng Lanilin Sports Goods, merong gumamit ng iba ng Lanilin Sports Goods, pwede po ba kaagad na patigilin ni Ma'am Lynn ang gumamit ng kanyang trademark at kasuhan po niya ito? Ayan. Ang legal remedy, Attorney Dot, is to file a case of infringement of trademark. Ang infringement of trademark, you may file it either with the Bureau of Legal Affairs of IPO, basta po 200, not less than 200,000 ang damages, o kaya pwede rin po kayo sa court. Pag sa court, walang jurisdictional amount. You may, kung ano ang hinihiling nyo, okay lang sa court. So that is the option of the complainant. Sa tanong, pwede ba silang pahinto agad? Pwede po. Basta mag-file tayo na tinatawag na provisional remedy of temporary restraining order. Provided, of course, that the application will have those elements. And later on, injunction. And have it permanently enjoined if in case the court or the BLA rules in favor of the complainant. Okay, so ayan Ma'am pala Lynn, yan. punta kayo sa IPO o kaya sa korte para mag-file ng infringement of trademark. Ayan, Ba- Ma'am Lynn ha? Okay. Go ahead, Talaga naman. Ma'am Annie. Sige, doon kami bibili sa inyo, Sis Lynn, doon sa tatayo mong yan. Sige, paano naman po kung ang naunang gumamit ng trademark ay hindi po nakapag-register at ang trademark po niya ay ginamit na ibang tao na siyang nakapag-register ito? Paano na po yung unang gumamit Naku ng po. trademark? Pero hindi nakapag-register. May karapatan ba? May karapatan pa ba yung tao na yon, Attorney Gigi? Thank you po. Ayun, nako, ganda niyan. Ang ganda ng tanong. Oh, Ma'am medyo Thank you po. komplikado na yan kasi Oo. ang nagiging problema dyan, yung nauna na gumamit, hindi siya nagpa-register. Basically, kung meron ng Oo. registration at yung registration po na yon, yung nahuli ay in good faith naman, siya talaga ang may-ari dahil ayun ang nakasaad sa ating batas. And therefore, kung titingnan po natin, technically, may infringement na nangyayari. But if the prior user, the one who has used it before the registration, can show na talaga namang ginamit ko to, I was in good faith, dun sa isang Supreme Court decision, ang sabi ng Supreme Court doon, sige, i-allow natin na kayo ay mag-coexist. Dun nga lang sa kung ano yung ginagamit nyo ng produkto ngayon. Ngunit ito po ay isang limitasyon lamang sa infringement. This is not the general rule. The general rule still provides kung sino may registration, siyang may-ari. But if you can prove that acting in good faith na una ka, posible na ibigay po sa iyo ng korte. But there has to be evidence in that Ayun. regard. Ayun, Thank you. parang Miss Annie Oo, alam mo yung sikat na sikat ngayon na problema, no? Merong isang nag-aagawan sa pangalan ng palabas sa telebisyon. Ang sabi nung isang kampo ay kanila daw yun. Dahil sila ang nag-isip ng pangalan na yun. Sabi naman ng isang kampo, aba. Kami ang nakapag-register. Pero of course, hindi pa po tapos yan. Titingnan po natin kung anong sasabihin po ng pinakamataas na hukuman na magde-decide dyan. So, Attorney Gigi, etong tanong. Paano naman po kung ang mga trademark ay sikat na? O let's say, anyway, educational naman po ito. Let's say, Rolex o Mercedes-Benz or Louis Vuitton. Ano po ang protection po
nitong mga sikat na mga trademarks dito po sa ating bansa? Kailangan ba silang mag-register? Attorney. Attorney Dot, ito yung tinatawag natin mga well-known trademarks kung saan kailangan magkaroon ng declaration either ang Intellectual Property Office o ang korte, kahit anong level ng courts po na sabihin na ito ang mga marks na to ay well-known. Meron pong guidelines dito, may rules dito na susundan tayo, and there must be conformity to majority or combination of this guidelines. So yun ang kailangan. Once there is a declaration, actually, kahit po ang isang well-known mark ay hindi pa rehistrado, ay pwede nang maprotektahan. Hindi lang po ito nakasaad sa IP code, kundi also in connection to the Paris Convention wherein the Philippines is part of, or we are signatory to that convention. So, yun po, dalawang klase ito. Merong isang marka na kung saan sinasabi kahit na hindi ka rehistrado, kung well-known ka, ay pwede ka maprotektahan provided that you should show proof na ang marka mo ay known sa relevant sector kung saan nanggagaling ang iyong produkto or ang iyong business. Pwede naman, may isa rin namang provision kung saan kailangan rehistrado at meron namang kaukulang conditions imposed by law, which is yung condition na kailangan din ay magkaroon ng connection yung may-ari doon sa produkto. They have to show proof on this. These are known as the well-known marks. So mas maganda yung protection na bibigay sa kanila. Okay. Attorney, wala na po tayong time pero isang pahabol na napaka-importante po. Lahat po ba ng magkakapareho? No? Kunwari po, let's say, isang pangalan, isang trademark, tapos nakapag-register na, eto naman, parehong-pareho na pangalan din. Lahat po ba ng gano'n na nagkakapareho? Bawal po? Ay, hindi na po ba makapag-register ng kaparehong pangalan, attorney? Last na po yan. Hindi naman, Attorney Dot, no? May mga instances na parehang-pareha, sabihin natin identical, pero kung yung goods or service nila ay magkalayo, no way na pwede mong i-apply yung possible expansion of business or possible connection, ina-allow na po. May mga decision na po dito ang Supreme Court sa ganitong mga instances. So, pwede naman po. Yun nga lang, depende. Lalo na kung mapakita mo na talagang good faith naman yung mga parties involved, maia-allow naman po ito. Okay. So, very clear, pwede naman po mag-ulit kung wala naman confusion. Kagaya Miss Annie siguro nung Canon na camera, meron namang Canon na tsinelas, meron pang Canon na nagamit sa mountain gear, no? So, ngayon Miss Annie, wala na tayong time pero we would like to request Attorney Badjola na sana po ay maging guest po namin ulit kayo dahil napaka-interesting po ng topic na ito. Yes. Maraming salamat po. Attorney Gigi Sacmar Badjola, isang napakahusay na abogado ng Intellectual Property Office. Thank you for your time, for spending it this afternoon with us. Of course, siya po ay Director ng Bureau of Trademarks Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPHIL. Attorney Gigi, thank you and see you very Maraming soon. salamat, Attorney Dot and Miss Annie. I'll see you sa Gawad Yamang Isip. You are invited on that. I think that will be this month for the IP month. Attorney Dot, nagkita na tayo doon. Hopefully, magkita po tayo tatlo doon. Maraming Thank you salamat. very Yes, much. Miss Annie, sama ka. Opo, salamat sa Diyos, Okay. Attorney Dot, Attorney Gigi. Sa Thank you, uulitin po. Attorney. Regards Maraming po. salamat. Opo, Regards kay alam mo, Attorney Romel. Opo. At Attorney you very Louie, much. regards din po. I will Salamat send po po. the regards to DP and Attorney Romel. thank you very much. Alam mo, dapat Ayan. talaga Thank you maturuan. po. Ha? Pag mayroon tayong palaging Oo. guest na katulad niyan, attorney, maiiwas yung ating mga kababayan na may mga ganong klaseng problema. No po, ha? Yes. Ayan, para Oo, maturuan oo. kayo. Alam mo na, nakakaawa. Oo. Yung mga hindi marunong Alam. o hindi nila alam yung batas, nakakaawa. Lalo Opo. na kung, you're very, They invested very a lot excited of about money.
Yes, you invested a Yes. lot. And then you're very ready, nag-opening ka na, nag-launching ka na, only to find out na bawal That's correct, pala that's ang correct. pangalan ng Ayan. iyong business, Miss Annie. So, dapat nag-start ka, you start right na, di ba? So, dapat malaman mo po yan. Attorney Dot, muli tayo nagpapasalamat kay Attorney Gigi and next time ulit mga kasambahay. Mga kasambahay, we'll pause for a break for some reminders at agad po kaming magbabalik.